and the 2025 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya inaanas nila yung nga elections with system of elections. So next is the update, the distribution of shares of LGUs in the NPA. No? So since it entails us an updating of population, therefore, update po ang atong national tax allotment. Then next is aid in the implementation of the recently signed Republic Act number 11964 or the Automatic Income Classification of Local Government Units Act. So i-classify ang atong income class. Bukod siya ang gamit dahil. So sa tanan municipalities, cities, and provinces. Then, aid in the efficient use of government resources. Kaya ang natin makita mga councilors na atong resources are only limited and naatay i-prioritize. That is why this CBMS will help us to kinsa atong identify na i-priority na mga projects and programs. So the scope and coverage. So census of population, no? So the national government through the PSA will fund the full implementation. So I hope that's about said. Pag-abot sa CBMS, katong mga first to 6 income class cities and municipalities and those wala pa income classification will be shouldered by the national government through the PSA. However, the highly urbanized cities or the HUCs, pero di mo problema ito, hindi man HUC. So, si Cagayan de Oro, siya ang magpaan sa iyang own CBMS. And nag-certify na po sila na mga sila sa CBMS. Therefore, telling us that we have the 100% participation sa tibuok Misamis Oriental. So the enumeration units for the 2024 PAPSAN CBMS are the households, housing units, and ILQs. So sa unang magod na convening, wala kaya ito na-highlight si institutional living quarters. Kaya hindi pa ba sure na appeal si PAPSAN. Pero karon kailangan na natin i-update ang population. Therefore, napilong ko na ito pag-cover itong mga nasa hospitals, konbento, mga kampo, no, and other mga institutional living quarters na housing, not households. So, that's it. Then the 2024 PAPSAN CBMS will cover all barangays nationwide in every city and municipality. So then, no left behind dita. Dapat walay pabiyaan, ma-enumerate tanan. Moreover, homeless and households in temporary shelters, so basically ay si Bako na ay dyan sa data collection na ay bagyo makaha or na baka ay traffic jam na itabo, and then during the data collection dito na sa ang household na natuyo sa temporary evacuation. So, bisan pa wala sila sa ilang regular usual place of residence, still yapon sila ikaw. Okay? Population yapon sila. Part yapon sila sa population of the Philippines. Madobo siya. For example, nag-board to living. Tapos pag-ato sa akong residency, di-apin, mabubugaan na ito akong isuon or bana na nagpuyo na ito. Sumutubli ako ito ang data. Okay. Actually, we have series of after sa data collection, dapat na data processing, makita na ito Okay, with regards to the question, ma'am, thank you for that, ma'am. No? So basically, natin mga rules na mag-i-teach sa mga SRs na tukuhon on how to conduct the survey, especially for the special case ni mo, ma'am. Kay natin mga sinabi na mga qualifications kung asa ka ibukan na mo. Adali mga barangay concepts, yes, that's true. Adali mga barangay, sa di ba munisipyo ka na ibutan or the other
Okay, it depends. For example, students, let's say students in a boarding house, it's the usual thing. Friendship naman. Now, if the students go home every week, dana na mo siya ibutang sa ilang balay dyan. Kung asa siya nagpuyo. But, kung hindi siya muli anak mahukuhan, every week siya, let's say for example, one every 15 days na or once a month, dito na mo siya ibutang kung asa siya nagpuyo. Kaya na siya. So there are concepts na ituturo sa mga numerator para mabawan na nato. And to the addition to Mr. Aaron said kanina, the POPSEL CBMS, si POPSEL is compulsory. Si CBMS is voluntary. Which means, hindi siya, pwede makabaliban si household kung hindi siya magpa-interview si CBMS. Pero kung dapat yun, magpa-interview siya, kay POPSEL. Kaya kung man siya, necessary mo siya, kaya kasi ito kung mandated kayo na po ang population. Pero si CBMS that is voluntary na. If ever, musugod sila na interviewon sila for DJ. So there will be a waiver na pasign na mo sa ilaha kung musugod sila. Kaya when masugod sila, i-share nila ilahang data with the public, no? Though hindi man magawas sila kami, but statistics lang ang magawas, no? Kaya pala mo sila ma-appeal sa pag-generate sa data. Then, kamo na yun from the LGU, na natin with data nila, na personal per family din siya. Am I right, sir? I guess. Ginana siya gatingan. Okay? So, thank you. So, hindi yan dapat kung mulusot pa yun na mag-duplicate kay napatay ka pa. Yes. Pag kahuman pa sa data processing map, nakapanila siya yung mga errors na mukuan, mo ma-encounter, so therefore nakapatay, data review. Data review pa, ipakita na to sa atong mga kapitan, sa atong members of this board, na, uy, kung saan ang data, muna siya ang result sa data collection. Kung hinabagulani, or there must be something wrong, and you need to go back to the field. So therefore, after that, yan ang community validation, which is magtula yun sa field to verify and to validate if the data is correct or wrong. Alright, so sir, I would like also to introduce the Census Area Supervisor at Talisayan. Sir Saladin Rubin. Sorry. Yes po. So sir, baka maganda ka sa inyo monitor ka sa POPSEL o sa CBMS? Actually, ma'am, we're using tablet. Tablet ni Carol. So, yes, duha din siya. Duha. Pero naka-systemize na maganda siya. Automatic. Integrated na nag-integrate na sa kaiwan ko sa tablet sa engineering course. So separate or questionnaire for POPSEL? So, actually, ma'am, dili siya yung separate. That is a section. Isa na siya ka-core, pero with sections siya. Let's say, for example, section 8 is for population. And section B2O, that is for CBMS. But before we can proceed to B2O, mangayo umiog pero waiver or mapasay yung waiver or approval sa isang respondent if ever musulog siya interviewon or for CBMS. But we really need to have a kuanan din mas siya din ito mag-interview na mo sa CBMS para na din magamit ang local government when it comes to their data. Kung saan ka data ang kailangan nyo sa POPSEL? POPSEL is a basic demographic. Name, age, highest grade completed, na siya. Then CBMS is katulad yung mga, yes. We will tackle that later on, sir. Okay. Thank you, sir. So, that's it. So, the scope and coverage. So, muling common question ninyo, no, in relation to the question ni Ma'am kanina, na kung kinsa ang atong i-enumerate. So, natay mga concepts na sundon. So, kinsa rin ito ang atong ipang-lista. So, Filipino nationals permanently residing in the Philippines. Then, Filipino nationals who were temporarily away within the Philippine Sea and in abroad, but expected to be back within 6 months. So, basically, kasi na bakasyon na or na nag-eskwela, na-isasaw ito, nag-visit sa iya
nationalities nga nasa laing nasod. Yeah. Then, Filipino nationals who were temporarily away in abroad but expected to be back within 1 year. So, kanina itong mga students kaning eskwela o 1 year. Then, Filipino overseas worker. So, take note of that katong mga kuan kanina, no? So, katong 6 months, probably na bakasyon lang, no? Ang 1 year, probably na eskwela. But ang billing is Filipino overseas worker din siya nga who were away but expected to be back within 5 years. So, 5 years ang limit sa ato with overseas Filipino workers. Then, with Philippine government officials, both military and civilian, including diplomatic personnel and their families assigned abroad. Also may logic na because they are representing our country. That is why part sila sa ato population. And then civilian citizens of foreign countries who have stayed or expected to stay for at least a year from the date of arrival. So, base nagdating na siya sa Philippines, hindi na siya nag-stay for good, kaya nabigyan siya o Filipina or Filipino. So, kung natin i-include, natin i-exclude, no? So, ang natin i-exclude is nato mga foreign ambassadors, minister, consul, or other diplomatic representatives and members of their family. Because again, since sa Philippine diplomats na to, they are representing our country. So, therefore, sila po, sa ilang part, they are representing their own country. Nalang sila sa Philippines for a specific purpose or specific mission. Then, citizen of a foreign country living within the premises of an embassy, legation, chancellery, or consulate, because these are extensions of their offices of their country. Then, citizen of a foreign country who is a chief or official of an international organization. So, sama sa leader lugar sa WHO or World Health Organization. Na sila sa Philippines, nag-stay sila kay foreign country man, nag-stay sila more than 1 year. Kaya na sila yung agreement diri. But still, bibigyan ko na to sila i-enumerate since leader man siya of international organization at citizen pa rin siya sa iyang own country. Then, citizen of a foreign country who is expected to stay in the country for less than 1 year from his or her arrival. So, common ito sa katong mga ni afam-afam. So, ilang nakita, pilihin up, dagan nilang mga foreign national, nag-visit din for less than 1 year. Then, resident of the Philippines on vacation, leisure, or business trip, study or training abroad was in away or expected to be away for more than 1 year. So, katong mga nag-aalat na o yan nilapas na isa katuig, hindi na ito siya i-appeal na ito. Kaya, tayo-appeal sila. So, scope and coverage. So, atong reference date is on July 1, 2024, 12:01 p.m. So, if you are having a photograph, no, sa isa ka household, for example, kung kinsa, at exactly 12:01 p.m. of July 1, 2024, kung kinsa lang itong nasa picture, mura to ang imong kapilon pa enumerate. Okay? So, katong wala na sa picture, ito niya kapilon. Okay? So, kung naanak siya 12:01 and 1 second of that July 1, 2024, pili na siya ma-appeal. Kung naanak siya July 2, 2024, hindi na siya ma-appeal. Same thing rin namatay. Kung namatay siya before July 1, 12:01 a.m., then, bigyan na to siya appeal. Hindi wala na siya sa picture, di ba? Okay, patay naman siya during that picture. Pero kung namatay siya July 2, apilo na to siya. Kaya naapa man siya sa July 1. Sir, I am just only curious. How about restaurants with
prior to liberty, those who are in the correctional serving 10 years, where will they be located? Sa ilang community, dito na. Dito na sila naka-concert. Muna siya kung tinawag na ILQs. Institutional Living Ordinance. Dili kay na ato na po nag-train ato mga enumerators and supervisors on these concepts. So enumeration period will start the sa enumeration will be on the 15th of July to 16th of September 2024. So a total of 55 Mondays. So, pero possible na natin mga setbacks, no, especially kay ang atong estimation na gamit na is the 2020 census of population. So possible i-blow. So ang estimated na is 5% nga pagtaas. So basic sa yun is sa 5%, so basic 10%, so basic ma-extend naman. So what will be collected? So here in this part, in this topic, we will about to know what are the forms that will be used in the this conduct. So the 2024 PACSEN CBMS aims to list buildings, housing units, households, and ILQs using PACSEN CBMS Form 1. So kaya si CBMS, PACSEN CBMS Form 1, muna siya ang ibali master list na to. So hindi na ito makita ang mga housing units, ang mga vacant na mga housing units, ang mga buildings, ang mga ILQs, o ang katong mga heads of katong mga housing units nga na ay household ng puyo. Sa Form 1 na ito, makita. On one hand, data of demographic and socio-economic characteristics of the household, as well as affected household housing characteristics, will be collected through PACSEN CBMS Form 2 or the HDQ. No? So, dito na ito makita sa Form 2 kung unsay educational attainment sa mga members, pilay edad sa members, unsay birth date sa mga specific members, and mga ilang perception of safety, kung safe ka ba, pagkataw sa ilang community paggabi, or members pa sila sa workplace or mga any social protection programs na nasa government. Then on the other hand, data on the demographic characteristics of institutional population will be gathered using the PACSEN CBMS Form 11. So kato na yung i-concern, no? Na katong mga nasa prisuhan, na correctional ba ang tawagan na mental facility, or hospitals, na katong confined ka sa hospital within 6 months, sir, no? 6 months of requirements. So, dito na to siya ma-enumerate sa ILQ kung asa siya ka-asking. Then, moreover, so ating next na mga forms, hindi siya atong igamit sa pagkuha sa barangay na data. So, Barangay Profile Questionnaire for the 2024 PACSEN CBMS Form 5. So, yan ito makita ang physical characteristics, service institutions, and infrastructures na nasa barangay. So, for example, isa sa question dito sa PDQ is in a specific barangay, pila man ang kaluwag ang palay farm na anak ito. Kung kanina barangay na ay corn farm, ilang hectares ang kaluwag sa corn farm na barangay. Then also, it was asked in that form kung naabay tayo bausides, naabay PADA or BDRIP, naabay contingency plan, evacuation centers, evacuation maps, and so on. Naanak dito sa barangay profile questionnaire. Then, government projects and listing of service facilities
sa atong mga specific barangays makita sa Form 6. So kung unsay mga health facility, institutional facility, tanan mga types of facilities nga ma-geotag later on, kay tanan ipaglista sa mga barangay, i-geotag man na during the data collection of the Form 2. So, naaliya po ang government projects na-implement sa LGU, barangay LGU, na na-implement nila from May 1, 2021 to April 30 of 2024, regardless of the funding source. So kung asa ang fund i-download sa barangay, then si barangay na tayo nang nilihog na nga specific project. And of course, lastly, ang Form 7, no? Madam Chair, ang atong Form 7, Madam Chair. Kaya kung kay NPS deadline ang na siya supposed to be. So, wala siya kay ganahan mo na siya pangayon kay pangitaan ng central office. Okay. So, ang Form 7, iyan lang makita ang government projects na na-implement sa LGU Talisayan, no? For the past 3 years. So, atong May 1, 2021 to April 30 of 2024. So these are the data items that we can extract from the household profile questionnaire. So, in-ana siya ka-reach ang ato PACSEN CBMS data. So, makikita pa niya ang demographic characteristics. So, as mentioned ni Sir Marlon earlier, nga diyan nato makita ang mga PACSEN nga indicators. Then, ang paubos na lang yun ng mga sections, muna na yun na siya ang community-based monitoring system. So, pwede sila mo-answer sa A. Ang compulsory sila mo-answer sa section A. But for sections B to P, na sila ipermahan na waiver for the CMS Form 3. Pero, sir, if ever, ma'am, sirs, if you do have an account, recruiting or whatever is that, as much as possible, makamit na ito ang mga residents na makuha na ito ang bilang ng CBMS. Kaya as you can see, grabe na mga data ang makuha na. Kaya kita ma-analyze na kung asa talaga kulang as a LGU, no, dahil magamit natin siya para salihan ito pag-maayo. No, para for the improvement ng sa LGU. Then, moreover, di complete ang picture. No? Kaya that the target yun sa CBMS is to get what is happening, really happening on the ground in this municipality. So, if isa ka household data na hindi na ito makuha, na siya baka maraming na siya, makahanap siya o error sa pag-analyze nato sa data. So, that is why at all many levels yun, kailangan din nato ma-convince ang ato mga constituents na mag-participate yun sa CBMS, which we will tackle later on kung sa mga strategies na among ginahangyo sa LGU. So, mag-istorya lang ni later on. So, by the way, kung data collection, kung i-reduce siya at enumerator level, that's the time na mga positive supervisor to convince the household na mag-appeal yun sa kanda. Then, kung hindi magpatabang ni team supervisor, dito na dahil ka census area supervisor, Dr. Saladin. So, mga yun siya explain na din na paubos. Then, pag pili-pagin po sugod, that's the time na kami na ang mga taga-office ng mga tulito. Pag pili na din kaya sa mga level, that's the time of kakabagin sa LGU. So, muna siya na atay board para ma-assist ninyo on that cases po, if ever. But then again, mag-puta na mawala yung use dito na. Sir, na may kuwan ka ng media material for information time? Yes, we'll
tackle that later on po. Sa kuwan. We will tackle that later on po. Excited siya. So, ang atong household data, makita na to diha sa HPQ natin 121 data items. So, ina na kadaghan na data ato makita sa CDMS. Then, 58 of the data items coming from the National Economic Development Authority. So these are the approved PSA board resolutions. So as I mentioned earlier, na katong atong ipa-update ng atong executive order, Madam Chair, na ipag-set and based po sa performa ang set. So unsay the basis that goes sa siya ng mga PSA board resolution. So PSA board resolution number 4, series of 2024, so that is item number 3, declaration of July 2024 as the National Census and CBMS month. So, i-declare siya sa PSA, no, nga muna siya atong month for Census and CBMS. Then, kanang creation of Census CBMS coordinating boards, muna siya ang atong PSA Resolution number 5, series of 2024. Then, kanang yung joining agency support, so muna na siya ang atong IEC campaign. So, this is our updated timeline. No? Na-present kami timeline last convening. But then again, we have setbacks na na-encounter along the way. That is why medyo nasibog ang atong timetable. So, coordination with the local government units. So, nakita ko na nila to last year of November, then nakapag-meeting na January 18 of 2024. Then, pre-testing of instruments and systems which happened dito sa central office, no? So, sila na ang nag-check sa atong system kung gana ba, nahabatay nila ang atong IT division dito sa central office ang nagbuhat dala nga part. Then, para may data collection and processing, so ma'am, I believe that na-coordinate na nila nino kanto BBQ, kanto orientation na dito sa mayor's office. So, mo siya na kuhan. Then, series of training, i-training na diyan ko personnel, si Sir Paulo, ibot, no? And then, data collection will be May to June, so mana siya. And, aside lang sa Form 7. Then, data processing and validation. So, katong among ipag-collect ma'am, pasok ato na sa central office. Pag ako man-ibalik na yun kung ilalagay sa ato for data validation and data processing. So, listing of service facilities and government projects. So, ang kainin, itawa na siya, hindi na siya sa among na part. Then, household data collection and processing. So, moto siya, kailangan recruitment. So, kamulo pa ta na kuhaan. So, ikaw na deliberate kung kinsa ang ma-hire na 18 enumerators sa deliberate sa 18. Oo, 18. I-reach na necessary, ma'am. Kay namin mga barangays, nagamay lang o number of households. Kay diyan sa 18 kabuo, 15 kita na nila ang generator, tulo ang team supervisors. Kay diyan man, pinibol ang team supervisors. Kung isang sana nila ang performance during the week-long training, then sila ang mapiling na team supervisor. Inana ang so, probably, may tagulan na isang generator ng mga barangay ang iyang pagkakulan. Okay. Pero ipakyat ang phone sa For example, Sir if a certain area or certain barangay, for example, barangay Poblacion, dili kailangan nga dako siya, no, duha na, mas impossible to look upat ang assign. Kaya masubdivide na siya into EEs or enumeration area. Yes, oo. So possible naman nga sa isang enumeration area, imagine ka yung barangay Poblacion, sa mo ang pagling mapa, nakabuak-buak na siya.
So, and every enumeration area, isa nakabuo ang SN na yan. So, yan na siya. Pero, may possibility na kanyang mga gagawin ng barangay, kung ano siya na, merge sa one. No? Wala, isa na siya. Isa na EA. Pero gamay na siya. Isa na siya ka EA. Ano siya ka For example, there 50 households. Isa na ka EA. Isa na EA. Therefore, pa-example siya o Another barangay or another enumeration area na makukuha din niya ang estimated target ng mamandates per enumerator. is a big user for the input. Next is transmission of data files to NEDA. So, target EPSA will be on December 2024. Then, after that, hindi naman kayo tama na sa data collection, no? So, we are also empowering our LGUs on how to manipulate the CDN, PACS and CDNS data. Manipulate ka karon. Ayun, manipulate. Uy, Ay, pagula ba? Manipulate. navigate, how Navigate. manipulate. Ayun, hindi na paminaw check as Paano kayo manipulate ka word mo yun? Oh my God. So, on how to extract the data files that you need in your workload. So, for example, si DepEd, nag-request siya of data on out of school youth. No? Dili man pwede na tanan si CDNS data inihatag dito sa DepEd. Kato lang sa specific data na ilang request. Kaya para maligaya nato ang data breach. Okay, again, we do have the data, but we also have the Data Privacy Act of 2012. We are bounded with that law. And that is why important tayo nga binding ta dala na balakon kay otherwise bukad kaayo ka case ang data ang violation sa Data Privacy Act. Then next is ano ko, so ang katong atong i-train na is ang katong atong designated na data protection officer and municipal statistician, which nga ato lang ipangayo ang data sa inyo, no? It's na i-designate ni Mayor. So later on, ato pa pangayuhan na yung designation order, but we will give you those signal kung kansa makakatag. Probably kung bakit na available ang data. Kaya naman na siya yung requirements good nga inyong i-accomplish before na po i-turn over ang data to secure that the data is safe sa inyong mga okay? Hindi na siya online ng data, no? No. Maghanap yung USB sa inyong containing the data files. Kaya ato nga kaya ng online namin, muna siya ang vulnerable sa atong data breach. Then the turnover of data sa target, kung wala isang box, sana na yung flow ka na, no? So ang target na turnover date, that will be on the first quarter of 2025 para magamit ninyo during that year. Kung magdinamalan na kita mga mga stress, no? Makaya ginagawa siya na timeline. So, hindi na kayo mag-discuss dahil kaya we already discussed it during the first good meeting. So, magpa-hapyaw na po naman tayo representatives from the Department of Education. Ay, sir, may hapon. Kanan, sir, may yung takni maka-hangyo, makatuktok sa imo, no? Na through your office ba, ato kami pa-spread sa atong mga BTP sa mga Ginganan, no? Na naatay ka na community-based census of population and community-based monitoring system to gain support po. Then, isa po dahil sa akong i-adhigit mga maps and sensors is naatay simultaneous na recorrida or roadshow, no? So here, atong i-parade ang atong 19, including man na natong census supervisor. So 19 ka personnel diri sa Talisayan, tibuok
Talis Island or mag-strategize lang ta kung unsay buhaton. And then, kanat nga adlaw para makita tayo sila exposure sa mga tao nga dili scam ang nahitabo. Importante din kayo. And dapat ay representative from the Association of Barangay Council. Okay, propose na ako bang mag-send me of template sa inyo sa IEC materials may carbonate o sa standard then magpaproduce talaga yung team sa mga kaplan then ipaham sa ilang pangalan yung materials hinanaon lang mo. Then, napagitilan mo talaga kayo iba. Ganun din ganyan yung mga mga serva. Sa during sa parade is July 15. July? July? I mean, July 15, yes. July. Pista. Ay, sabay ka lang. Fiesta na dali, dahil kong supervise. Charis. Ako po, gano'n ko din. Actually, ma'am, the start of our immigration will be on July 15. On July 15 will be started. Ala, sa ako na na, ang fiesta ng ceremony is yun na. Ceremony is... Okay, okay. Wala mo na, ma'am. Kaya na lang, magkapil na lang sila sa parade. Oo, may nanananan natin. Sa inyong civic parade, iba naman yung civic parade. Kung pwede na lang nato sila yung sa inyong mga ceremony. Then, isa ko na sa itong is food, ay ilang snacks. Kaya walang budget mga motion sirs. Pag sa snacks sa ito, inyong editors. Sa first lesson lang. Sa kanan na gali, Kaya kanan na di, wala kang buong pasabot. Yes, ma'am. And training ka sila on the first or second week of batch 1 o batch 2. So, mag-training naman na sila July 8 to 13. So, at least Sa Balingwan. before July Dayon, ang abot lang sa Talisan, ang sa Balingwan pa ko na ibuan. Batch 2. Ang Talisan. 8. Isa lang ang good ang Isa lang siya. gas, batch Balingwan, Talisayan. Pero isipalit mo kung maingon si sir. O isipalit mo ba yung Well, caster? also nag-clarify, basta lahat na kami mamakahatag na ni Always. Kaya actually, kailangan na din na mo pag-hire ng mga i-train. Pero, kagano ba kayo nung apply mo? Gano'n yung bangin-bangin. Wala nang kinutay bahay mo. Basta kaya ang inyong mga recommendations ako yung i-consider ka na. Ano ba, please? Na, ikaw mo kasi ni Sir Brian, ni Sir Brian na Ang least recommended personnel. na ito. So, mula yun siguro to ang among important matter. Any question, suggestions, or opinions? I see material. Muto, tingin ko. Social media. We will post sa PSA.gov.ph. Then we probably will be providing link ka na sa mga MPDOs so that masend to sa inyo. Then probably you can download the tawag ka ng ganit. Material. Pinag-require sa to. Pinapa-require infographics, Press release. press releases, or Infographics. Thank you po. Then, masters, if ever po na you can see our innovators nga technical, nagbinuang or nagbinanila, can inform na nagdakas so that we can take action towards them po. Pero rest assured that we will take na dili mag-inanak. Inanak ni sa PSA. Nalagay ka ba dito? Pero bitaw, before na ko balitan kay Tuhol, Madam Chairman, isa po rin yapon sa muli activity is ang among request for the headquarters para sa field personnel during the
Yes po, ma'am. Nasa na to sila pwede makapa-office na yan na. Oo. Ilang headquarters na? Well, headquarters mo with ang dala. Hindi headquarters na katugalan mo. Pinapakala sa mga forms, dala sila may mga office niya for the meantime to conduct meetings, may nanamang ba, dahil yun sa pangalan. Mga 19 po 19. sila. 19 including pa headcast. Yes, 19. 20 20. headcast. 18 pa, 18 pesos plus 18 plus 1, 19 cast, si headcast. Ayun, 20. Almost 20% na maka-occupy ko. Then, ma'am, isa po tayo, nanapuli na. Kaya puan, ako tataliyon siguro kung pwede lang din tayo, nakananahoy mga common lang na laptop or desktop na mga utang na ito sa headquarter. Kay kasalanan ko sa i-download na files, kailangan siya o computer ni Pastor. So, para mas dali ang pag-distribute ni CAS sa mga mas isa lang na. Isa lang yung kailangan. If ever lang If ever lang, ma'am, pero hindi po obliged, ma'am. Katulad mga wala igamit siguro or bakante, baka. If ever lang, ma'am. If ever wala po, ma'am, that's okay with us. Okay. As much as possible na nandiyo yung quarters, ma'am. Ang importante ginagawa sa quarter. Pero importante gawin tayo na bukan. Then, Gabi kayo liman. kaya matulog ni Pasay lang ang public sa PSA. Ingrid, kaya mga utility support kaya para smooth yun ang flow sa atong CBNS. So, ma'am, sirs, do we have any questions with regards to presentation of Mr. Ayer? Question. The survey. July 15. But on July 1 to July 14, we will be having our training with the immigrators. 13 na siguro sa 8 and 14. Possible ba? Kasi may extend. Ano lang. There will be a 6-day training for every, Cluster. every batch. No? So possible this, sa Talisayan, they will belong to batch 2. That will Batch be 2. on July 8 to July 13. No? I really don't know asa naka-station ang Talisayan. Wala. 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 Pag umasa din sila kay Nalagay Nagpuyok din limang dahil sa Talisayan. Every municipality, kung na may food services na makakuha nito, Ng catering. Accommodation. nga pwede na kumakuha ng Kaya pila. yung Last week, Manggod, nag-canvas na bitaw para sa food, para sa venue nila. But unfortunately, na-checkban nga, dili makapiter kay dili field jobs. Kay government and field jobs man dito tayo. Also, wala nakakong tayo ba? So, probably there will be clustering na mahitabo. No, it depends na kung asa available ang venue na. Venue. So possible kasi Talisayan sa ginawa ka makusta and Balingwan. Balingwan, which is just at municipality. Then possible dito ang taga-Talisayan mag-training sa Balingwan. Or Balingwan kayo din sa Talisayan. So, any more questions for the crowd? Na siya na-training, ang kanang stay na siya. No, ma'am. Uli. Yes, ulit sila, ma'am. Ang nag-stay in lang na training are only the cast ng mga census area supervisor. Yes, oo. Yes, travel allowance will be provided. Pero, wala. What is Headcast the na. during the training? Oo. I believe, Ay, sa ano lang, sa school and Food and kung ano rin mga traveling allowance sila, ihatag lang sa communal survey. So, ang tayo ay kay common question nila ang rate sa so, basic pay nila per day is 491 pesos for enumerator plus 80 pesos na yun for their transportation allowance. Well, sir. So, a total of 571
Para ito siya makapurok siguro na kailangan ng transportation. Dahil CTS, mas higher ni Enumerator. Then CCAS, mas higher ni TS. Much higher. Much, way higher. Then, alam siya ma'am, sa paman, Sir A, as much as possible kasi ma'am, magkuha ng ganyan dito mga enumerator here din sa Talisayan. Kung asa po sila mga barangay po, dito po Bicol. sila assign. For the possibility na sa isa ka barangay, na sila, katulad na time, ipakasan nyo sa laing na area. Pero, during some interview, we asked them, okay lang ba sa inyuhang, namasay mo sa layo? Oo. So, we was like, okay, so, we consider that. Is familiar. 18. Not necessarily barangay ma'am, pero 18 na din nag-alat nga enumerator for the Visayan. And, kung po, ma'am sirs, if we may ask you, dapat tayong mga peace and order problems here sa Visayan? Dire-dire yan. Wala na. That's nice. How about less access barangays? Less accessible areas. Nagpapilisitan ang data. No, Gina area ay naman sir. And regarding with the output ko, depende sa kalayon sa barangay o sa mga household. How dispersed. How dispersed nga po ang output nila. Pero, So a basic is 10 households. yes, 10 household, kung makuha nito si Popsen o si BMS, alas ang duman. Pero kung si Popsen lang ka, 15 to 20. Depending on the terrain. Oo, depending sa terrain. That is equal to 1 day na yun. Oo. So for example, nakahuman ka o 10 forms sa isang kaadlaw, absent si BNS. So narakay 1 day na dito. So kung nakahuman ka sa isang adlaw o 20 kabuok forms sa isang kaadlaw, then 2 days na ang Imo equivalent. Output base. Output base tayo. Pero ma'am, sirs, ang among is that we have been monitoring when it comes to their output. So if ever we see na ang isang number is very fast then we have to check the quality of data nila nakuha. So that's why when we have we need to verify that if I don't know EPS, if I observe them sila on how he conducts the interview. Kay basic po nga nakaw lang ba din sila na nagbubuot di ka tayo sa tablet, tap lang ka. Diba? So, mas siya ba kanan tayo. So, amo din yung supervisor na ako, kanan din siya may iba. Yes, po. Last mas babies ng data ito. Yes. Kung ito i-mapping at pangilahang data o as application. Problem encountered is naitaga si Banta at taga-mahayag na during pag-abot na sila ng GPS na si Banta. Dapat taga magkarila sila na pag-abot ng GPS na sa application. Ay, okay. So, they're about their issues kung asa sa nag-locate. Okay. GPS on yung intention, sir. Like, GPS, hindi pa Accuracy sa device siguro. So, pag-GPS, kalagin sila mag-area na kasulod. So we believe, sir, that with our new model of our tablets, so hindi na siya isulgal nga. That your CDMS you're referring to, sir, is way back 2018, I guess, 2017. So, sir, much improved na tayo ang ato. Dili pa kami ang nag-handle sa CDMS. Karon na sir, we have giant tagging. So pag giant tagging mo ay automatic, kahit ka ba rin pag-play, easy na makuyuan na. So, regardless sa weakness to the Yes, regardless sa weakness sa Signal. Offline na ta, sir. Naka-download naman nila sa mapa. Saan ka na nakuha ka na? So grabe, ang iyang geopoint, itag na mo siya, tapos pag-tag na mo, naka-serial number na din na siya, na din ang isa yung household head, isa yung kuyuhan na. Yes, may suggest na kung magpan mo yung facility, pwede i-appeal ang area.
Yes. So, ito mo siya sila. Ajay po ay. Yes. Yes, sir. When you say area, sir, the complete address. Yes. Yes, sir. Nana siya. Machilitan na siya. Bakit kung i-speak, ma'am? Ayaw i-speak. So, during the enumeration period, mag-jilitan ko talaga. Muna, tinapalagay kami. So, CPMS karon, ang Philippines karon, wala na siya magiging US cover kung ano ta. Pag-type sa ngalan, asa na ko yung mas, diretso tayo sa Pinay, kung hindi lang balay. Asa na kita. Oo, yung kita nila sa show. Sige, na siya. Kita po ang housing characteristics such as kung light materials ba ang gigamit sa iyang dingding or sa iyang roof or may materials ba straw materials. Wala ka. Wala yung picture niya sa board. Enana, katong national ID. Ay, yes, national ID Oo. lang. If ever present na national Oo. ID. Kasi magpunta na sa national ID pero wait, medyo ba? Ay, okay. Yes. Si Alice ko, sir. Gano'n tayo gawin mo ako balay sa mga Udo Park Bay Challenge. So, dapat tayo magpapagana mga mga Sir, pwede mag-specific yun kung sa participation and view para sa survey para at least makapangan na Okay, participation. katong natin sa list of possible assistance, roles and responsibilities of the members of the CCPs. Ihatag na lang ako dahil ang presentation ng ma'am, i-send na lang ako ang mga library. Pwede na lang yung connect na lang sa ila ko. Kaya para makita mo. But I believe also ma'am na nahatag na po na akong injury ng principal meeting ko kung sa roles and responsibilities. Si ABC yung si Sanggunian, dahil na sila si ABC is just part of Sanggunian. Information dissemination. Oo. Then we will be providing the IEC materials that will be used for the information dissemination. Then you, kamunan siguro din na mag-create or mag-disseminate strategized ways on how to disseminate the information that will be given. Approve resolutions to the ma'am. Resolutions. SB resolution. Kay kami time na kung sunod na tao contract mag-contract signing ang mga LGUs. So authorizing the mayor to enter into a contract with the COA. Memorandum of agreement, yeah. Yes, ma'am. so SB resolutions. And ma'am, ang start na nito sa July 15. 15. Oo, July 15 to... July 15 to September. Doon din naman ang ma'am. Simultaneously, like nationwide. Except Cagayan de Oro. Except Cagayan siguro ka. Wala sa So, any possible questions from the crowd? So, ay ma'am. Mm. Then, we will be wearing uniforms ng mga sir. Namatay sa ginan, no? Na. Maingan magpa-review kung mag-ikurida kaya daghan na ba mga binuang doon. Mm. Kung transform niyo sa staff, hindi mo kita yung beauty. Pero kay ako na lang i-erase ko. This is duly noted. We will proceed. Possible, sir, that we will be having a advance
schedule for advanced. Pwede nga po. Advanced kuan ka. Balik ko rito. Kuan. Oh, training pa man. Possible sa Saturday after lunch. Manang tayo sa kaya na. We will coordinate on that Saturday part. Kuan na lang sir, anang kuan ba kanang kuan sa barangay ba? Matag barangay i-bandilyo na lang ba? Nana na lang siguro. Na may radio station. Lagi no ana na lang. Mag-strategize, sir. Thank you for that suggestion. Lagi. Mag-strategize na ang office para po nga ma-separate siya na mas maalulod siya sa katawan nga ay buli na sila ang mga nisan ng mga panibalay. Okay. Ikaw na kaya siya makatulog ng bansa ng event kaya Scam. Kung sa balik mo na sila, haluin mo na nagkakita. Maglala ko yung mga beauty ko sir kay matabunan. Manil kuan. Magawa na yung mga present na day. Alright. Thank you for that. So, So I will turn over the microphone to our chairperson of the Ladies Club meeting, ma'am. presentation. Hindi ba naalito sa agenda siya may photos? Yes. Yes. Agenda. Magpa-picture. Si sir. Dahil na siguro na sir ang background na lang sa mga CBMS 114. Alright? So answers, we would like to say thank you once again from PSA for supporting us at the PSA for this banda. Hoping na mas strengthen pa din ang ating mga kuan sa tawag ni pag-partnership, to have partnership with us, no? They inherently do have problems with PSA, mga PSA na documents, you can contact Mr. Aaron, no? Yan naman na siya. Sa way, magpunta siya, makatabang punta sa ina. Expert na na. Kung makakawa mo ka ng mga birth certificates, contact lang niyo si Sir Aaron. Siya ako. Usual maganda kayo. Inanapag ka, kabangan ng video sila pa po yung record. Makatabang tumisin nyo, kahit kung saan po makaya ilakay sa inyo. Mga Philippine National ID nyo, if ever nawala wala pa yung mukha. Dahil kung try to check national ID, national-id.psa.gov.ph, automatic bugaw sa inyong picture dito. Ay, dahil gano'n siya ang ID kayo sa cellphone, mag-gamit na hindi sa kasa. Pwede na naman sir gawin na ang mag-public anak. Yes! Pwede nga po. Kaya may mag sa itong ID na naman kung biometrics na ito, na protect your phone. Automatic na rin na siya magamit. Kung kisa po itong mga agencies or should I say na mga private institution or private na mga establishments na hindi po receive anak or honor anak so pwede na ito sila i-report sa mga oo. Yes. Eh, nanaman siya. Pwede na siya pagkukualan. Si Tata na siya matapos. Si Ryan gaya. Dagko kayo. So, Master, Ato dala. Ang si Ryan kahapon sa balingod kay dagko kayo. Dagko kay pan.